o jutay lamang ang nagasubay. Sangkat ang dalan sa kalaglagan, daghang nahisalag nga katawhan. Adunay panahon ako nawala, misubay sa dalan nga malua. Kung nagkinabuhi makasasala, salamat kang Jesus, giluwas ako. Dalaygon ka, o Ginoo, sa kaluoy mo kanako. Salamat sa imong gugma, ngaway paglubad. Kung wa ikaw, wala ako dinhi, niining sikpit nga dalan. Kung wa ikaw, dili unta ako makaawit sa pagdaig. Sigpit ang dalan paingon sa langit. Gabi ninyo, jutay lamang ang nagasubay nini. Mapansangkad ang dalan karon sa kalaglagan. Niini, nahisalaag ang daghang katawan. Dalaygon ka, o Ginoo, sa kaluoy mo kanako. Salamat sa imong gugma, ngaway paglubad. Kung wa ikaw, wala ako dinhi, nining sigpit nga dalan. Kung wa ikaw, dili unta ako makaawit sa pagdaig. Dalaygon ka, o Jesus, tungod sa gugma mong bugos. Dalaygon ka, Ginoo, tungod sa imong kaayo. Kung wa ikaw, wala ako dinhi, nining dalan nga sipit. Kung wa ikaw, di ko makaawit sa pagdaig sa Ginoo. Dalaygon ka, o Jesus, tungod sa gugma mong bugos. Dalaygon ka, Ginoo, tungod sa imong kaayo. Wa ikaw, wala ako dinhi, nining dalan nga sipit. Wa ikaw, di ko makaawit sa pagdaig sa Ginoo. Kung wa ikaw, di ko makabalik, niining dalan sa langit. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sang Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang katuyuan sang Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sang mayang balita sang aton Ginoong Hesukristo.
Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Mayo nga aga, habyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sa pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Midis. Okay, sa liwat mayo nga aga, kag welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sang pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Kag ini nga programa ginadulong gid sa inyo sang Bantayan B Fellowship Baptist Church kag Bantayan B Community Radio 89.5 FM. Now, sini nga aga sa aton nga pamalandong sang pulong sa Dios, basahon naton ang Proverbs chapter 1 verse number 8. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, "My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother." Ang Ginoo gid magpakamayo sa iya pulong, ngaton ginbasa sinigit nga aga. Amay nga langit nun, Dios nga gamahanan, nagadayaw kag nagapasalamat kami sa imo sini nga aga. Kadiing Ginoo, nakamata naman kami. Kag salamat naman sa bagong adlaw, bagong kabuhi nga ginhatag naman nimo sa amon. Salamat naman Ginoo sini nga tiod nga makapamalandong naman kami sa imong pulong. Nagpamuyo kami Ginoo nga ikaw naman magaupod sa amon, maghatag ka alam. Andog ka amon dagi pusoon ka pangunauna, nga amon ini mangpan, kag amon man Ginoo maaplikar sa amon na kabuhi sa matag adlaw nga tanan. Kag subong man nagapray ako sa imo sa mga nagapamati sini nga aga, kabay pa nga mangindako nga pagpakamayo kini sa ilatag sa mga kabuhi sini naman luwat yang aga. Amaya kami Ginoo, munay pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus, nga amon Dios nga sa manluwas. Amen. Okay, so sa liwat mayo nga aga, kag sulito nato sa pagambal, welcome gid sa aton nga programa. Now, sini nga aga ang aton pagambalan na mo ang ginatawag listening to lifelong lesson. Sa aton pa ang pagpamati bala no, tubtubuhi kang isa ka maayo kag maalam nga mga laygay sa aton nakabuhi. Now, the book of Proverbs often called the book of wisdom. Amo gyud man Proverbs, no? It contains practical principles for daily living, divine direction for godly behavior, in timeless truth for every generation. In this opening chapter, Solomon writes as a father to his son, but his word echo beyond the home. In one short verse, Solomon reminds us that wisdom begins when listening, and listening to godly instruction, learning from loving correction, and living by lasting convict. Now, sining aga, ano bala ang dapat naton talupang doon? Ano ang dapat naton tunan? Kag ano bala ang dapat naton igakabuhi? Pari ang mga laygay ang pulong sang Dios, ilabi na gid sa isa ka panimalay. Ilabi na gid sa isa ka pamatan-on. Ilabi na gid sa bukos nga panimalay. Ano ang laygay sini nga verse? Abyan o nagid siling nga diri, ari sa may verse number 8 siling niya, "My son, hear the instruction of thy father." So na nga makita gali naton diri nga dapat naton talupang do sa aton kabuhi. There is a call to perceive. Magsiling ka gani nga perceive kung naton lang tawon nga may panawagan sa paghangop nga hangpon gid naton. Hear the instruction of thy father. Pamatii, no? The first call, no, sa sininga verse is to hear, sa pagpamati, to listen, nga may paghangop. Kag hindi lang nga may paghangop, kundi may pagkamatinumanon o kon pagkamatinumanon. Amo gining una diri nga makita naton, no? Pamatii. Hindi lang kay pamati kundi hangpa, no? Labi na gid sa mga pamatanon naton karon nga panahon. Not only sa mga pamatanon, bisan pa sa imo kag sa akon. Nga man nagalaygay sa aton ang pulong sa Dios pamati gid nga may paghangop. Kag sunda sa imo nga kabuhi. Nga man anong makita naton? Una, kung aton ini pamatian. Ari diri ang ginatawag the direction
of wisdom. Ari diri ang pagtudlo sang kaalam. Kabalo kamo ining word diri nga direction. Una, ari gali diri ang ginatawag discipline. Sa aton karon nga kabuhi, ang pagdisiplina sa mga bata kag mga papatanon medyo mabulubudlay. Nga makasiling kita nga mga burubudlay. Tungod kay may layi nga nagapalikod sa ila. Nga wala naton abyan na talupangdan, nakita nga inagali nga lay instead nga makapaayo, kung kaisa nakapalain pa. Now, ang word diri nga discipline, ina balang matudluan, madisiplina naton aton mga kabataan. Sang una iya, kung madumduman naton, tulokon ka lang sa imong amay kag iloy. Oh? Tulokon ka lang sa imong amay kag iloy. Wala na, gatuko ka na lang. Gapanago ka na lang. Subong ya, kung may bisita, ang kabataan amo yang una ma-entertain. Kung nag-istoryanay ka mo, amo man ang masaligbat, amo man ang masabat. Kung man nakamudla, hindi mo madisiplina. Kaya kung di mo hambalan, maakig man. Pero abyan o to kinigugma ko sa Ginoo, pamatii ang laygay sa imo amay. Dahil siling niya, ini magatudlo sa imo sang kaalam. Amo na gani mga kabataan, kung ang tatay maghambal nga hindi maglakat, hindi na maglakat, di makapalain sa imo. That is a discipline. Kaya kung disiplinahon ka sa imo nga amay, hindi mangating. Kaya ina, para sa imo, para sa kayuhan, para sa imo buwas damlag. Not only, the word direction speaks about discipline and also correction. Kinanglang kita abyan sa ginatawag pag-rebuke. Kinanglang kita nga tudluan. Kaya ti abi naton insakto na kita, abi naton husto na kita, kaya abi naton naka-eskwela kita, kaya abi naton ang atong gina-eskwelahan, kilalang eskwelahan, bantog eskwelahan, abi naton maalam na kita sa atong ginikanan. Abi naton mas damo na kita nabalaan. Abiyan, correction. The word direction, saling niya, kung nagapamati kita, there is the direction of wisdom. Padulong sa kaalam. So that is why we need discipline, correction, and training. Amo na nga sa panimalay gali. Kinahanglan tudluan naton sila mangugas pinggan, tudluan naton sila magtrabaho, kag tudluan naton sila sa ginatawag maayo nga kinaiya. Maayo nga pamatasan. Nga amo gini ang ginambal sa amay. Hear the instruction of thy father, because there is the direction of wisdom. Kadua, kag may ara ginatawag the demand for willingness. Hindi lang gali kay direction for wisdom, agod nga magapadulong ikaw sa husto, insakto nga kaalam sa imo kabuhi nga mangin madinalagkon ka, kundi may ari diri ginaayo nga siling mangin willing kita sa pag-obey, willing kita sa pagpamati. Man pagsiling demand, nagahambal gali ini sa ginatawag humility. Mga kabataan, mga pamatanon, ang aton kabuhi, inanglan, ara ang ginatawag humility or humbleness. Kay ako, unta magkagsaindi makabyanan, hindi nato niya masarangan atong kabuhi. Sila binagi kung nagaedad ka pa siyang 15 anyos. Bisan pa kanin nagaedad ka 20 anyos, kung wala ka may namalaan nga obra, hindi niya masarangan ang aton na kabuhi. Mabudlayan kita nga wala sang pagiya sang aton mga amay kag iloy. Amo na nga kinanglan, we need to humble ourselves. Mapaubos kita sa aton amay kagiloy. Mapaubos kita sa aton mga ginikanan. Amo na ang makita nga dapat nga sa aton. Kag ano pagid? Magsiling kada demand for willingness is teachable heart. Hina ba lang open aton niya panguna-una, open aton tagipusoon. Kung ano man ang ginalaygay, ano man ang ginatudlo, nga para sa aton kaayuhan. Hindi naton pag-ibaliwala mga kabyanan. Man kabalo ka kung ibaliwala naton ina, wala sang iban nga mag-antos, ikaw gihapon. Kita gihapon. Mga kabyanan. So that is why, the demand for willingness. Amo na nga pamatiigid ang tudlo sang
amay mga kaabyanan. Hindi ginaya para sa kalainan, puro ginaya tanan sa kayuhan na demand for willingness. Not only that, ikatatlo, may ara ginatawag the duty of obedience. In other words, kung na-disiplina na kita, na-koreksyonan kita, na-training kita, nangin humble kita, nangin teachable kita, ikatatlo kali abyan, may ara ginatawag, apply what we hear. Ano man ang natunan naton, ano man ang intudlo sa aton, i-aplikar naton sa aton nakabuhi. Amo na pinakamay kay bisan ano ba naton kapamati? Pag kung wala naton gin-aplikar sa aton kabuhi, wala gyapon si pulos. Wala gyapon, wala epekto sa aton nakabuhi. Hindi na mag-epekto sa aton nakabuhi. Tigan ni abyan siningaga ang pulong sa Ginoo ga panawagan gid sa imo, sa akon, sa aton tanan, sa aton tag sa kapanimalay. My son, hear the instruction of thy father. Disiman sa aton nga mga tumulo, pamatian taman ang laygay kag ang tudlo sa aton Dios, sa aton Amay. Because there is a direction of wisdom. There is the demand for willingness. And there is a duty of obedience. Kabalo naman kita kung ano mga resulta sina kung nagapamati kita. Kabalo kita kung ano mga resulta sina kaayuhan kag kadalagan sang imo kag akon kabuhi. Ikaduha nga makita nato sini nga bersikulo not only the call to perceive, ikaduha siling siya mga pulong, my son, hear the instruction of thy father, then ikaduha dire, and forsake not the law of thy mother. Ikaduha nga makita nato sini nga bersikulo not only the call to perceive, ikaduha the call to preserve. Forsake not the law of thy mother. The call may panawagan nga i-preserve, hindi pagabaliwala, hindi pagdulaon ba sa aton karon panahon no? Madamo na sang gindula sa aton nga mga pamatasan. Silang ko gani sa nagligad, isa sa mga nadula karon sa aton amo ni ang ginatawag values or ginatawag naton good manners. Ang ginbulos ara to ang ara naman mas namigid ara ang Bible. Pero makabiyanan sila nga may panawagan gid nga i-preserve. The second half of this verse gives a warning. Naghatag siya warning. Ang second part sini nga bersikulo, no, sang verse number 1, anong warning? Forsake not the law of thy mother. Hindi pag-isikway ang halambalanon, ang pulong, ang kasuguan sang iloy. It means siling diri don't abandon siling niya. Hindi pag-i-abandon, hindi pagkalipati. Don't forget, kag pinaka siling niya pagit, don't disregard the godly guidance that save our lives. Hindi naton pag-i-abandon, hindi naton pagkalimtan, hindi naton pag-i-disregard. Kaya nga, ini nga mga laygay, mga kabyanan sang aton Ama, sang aton Iloy, siling niya amo ini magahatag sang seguridad kag safety sang aton kabuhi. Diri sa kalibutan. In other words, sa pagsiling gali nga there is a call to preserve, ara ang ginatawag the reminder of love. Kabalo naman kita kung ano kita kapalangga sang aton nga Iloy, no? Manang paglayga sang Iloy naton niya full of love, no? But sing anon, the law of the mother speaks of loving instruction. Nagahambal na sang mahigugmaon nga pagtudlo sa aton kabuhi. The father guides the mind, amo na ginay mo no, ang amaya nagagiya sa aton pangunahuna, while the mother guards the heart. Amo na nga aton mga nanay, ano ganing pinakasimple lang ginangalagay sa atong nga nanay. Mga nanay, simple lang ginalagay ba na? Eskwela gid anay, hindi anay magnubyo-nubyo. Amo lang ginakasimple. Kay luyag kag nakita mo sa nanay, kay kabalo ginang nanay nga man ko naga-eskwela ka kag naganubyo-nubyo ka, naganubya-nubya ka, hindi bala mabudlay ina. Kung magro inaway ka mo dira. Hindi bala tuman ina ka budlay. Gani mga kabyanan, amo na nga the law of the mother guards the heart. Hindi kayo nakita niya ang kabudlayan kung amo nang Iloy ang inapananaw niya para langid sa kaiwan. So makita naton kaya nagaling reminder of love.
amo na ang pagigugma sang amay sa imo, sang iloy nimo sa imo. Na-remind niya gid ikaw mo na nga i-preserve. No? Hindi gid warning na, hindi gid pagkalimti. Don't abandon, don't forget, don't disregard. Ina nga mga laygay, mga kabyanan. Kag ano pa? Not only the reminder of love, the responsibility of loyalty. Na sa aton pa, to forsake not means we must remain faithful to what we have learned. Ang botsing anon nga magapabilin kita kung ano ang aton natunan. Amo na responsibility of loyalty. Sa aton pa kung ano ang gintudlo sa aton iloy, aton tumanon, aton sundon, aton pamatian. Kay siling niya, many people forsake what they have been taught when they face pressure from the world. Tuod, no? Amo na, kunara ka na bala sa pressure sa kalibutan, daw maano ka na, malipat ka na. No? Malipat ka na. Lantaon nyo bala siling sang verse number 10. Sang Proverbs 1, siling niya, anak, hindi magpadala-dala sa mga pagsulay sa mga makasasala. Hindi magpadala-dala. The responsibility of loyalty. Amo na nga mangin loyal kita sa aton iloy. Wala na kita sang dapat nga pamatian, dapat nga sundon, kundi nga aton mga nanay. Aton mga nanay. Kaya nga aton mga nanay, paragid sa aton kaayon. Amo na, ambal ka madumduman mo ginapermi ambal sang mga nanay naton. Sige lang. Kung hindi ka mamati subong, mabalaan mo gina kung ikaw naman iloy, kung ikaw naman nanay. Ano pagid makita naton? Stay loyal to the law of love that save you. Nga among itik, among nagabantay, among pakamaayo sa aton nakabuhi. Sa pagsiling niya, there is a call to preserve, there is a reminder of love, and there is the responsibility of loyalty. Abyan, labi na gid sa mga pamatanon. Hindi gid pag-ibaliwala kung ano man ang laygay sang imo iloy. I-preserve sa imo kabuhi. Pamati as long nga nagakabuhi kasi niya kalibutan. Hindi pagkalimti. Kaya amoy na ang pinakamayo sa imo nga kabuhi. Sa aton na kabuhi, mga kabyanan. Pag hindi lamang ina, ikatatlo, there is a result of faithfulness. Saling naton, there is a call to preserve, and there is number 1, reminder of love. The responsibility of loyalty. Then ikatatlo, the result of faithfulness. Ano mangin resulta kung kapabilin nga gin-preserve naton ang law of our mother? Siling niya, those who remember and practice the wisdom of their parents walk in peace. Ang bisan sino nga nagadumdum kag ginakabuhi ang kaalam nga gintudlo sang iya ginikanan, nagakabuhi nga may matutuod nga kalinong. Amo nagali ang mangin resulta kung naging matutom kita, no? Wala kita wala naton gin abandon, wala naton gin disregard. Kung anong gin tudlo sa aton nga iloy, yung pamatian naton, ang mga resulta gali katawhay kay linong sa aton nakabuhi. Kay amo ina ang resulta kung nagamatinumanon kag nagapamati sa mga ginalaygay sang ginikanan. Patsiling niya, but those who forsake godly counsel often find regret. O din na. Ang nagasikway sa mga pagtudlo, sang Diyos nun nga pagtudlo sang iya ginikanan, siling niya, ang maabutan naton pag ginulsol. Ano gani ang balsang Proverbs chapter 2, Proverbs chapter 6, beginning verse 20 kag down to verse 22, aribla, ano siling niya, tuto, tumana ang mga sugo sang imo amay, kag hindi pagkalimti, ang gintudlo sang imo iloy. Verse 21, tipigi sa gihapon ang ilang mga pulong, kag hukti sa imo tagipusoon. Verse 22, ang ilang mga pagtudlo magatoy-toy sa imo, pagpanlakaton, magabantay sa imo sa gabi, kag magalaygay sa imo sa adlaw. O kataho mga kabyanan, nga reminders sa ato sa pulong sa amo na gali.
kung aton i-preserve, kung aton taguan, aton tipigan, sa aton tagipusoon, ang laygay sa aton mga iloy, sa atong ginikanan, ano ang mga restore sa linya? Basahon ko luwat ang verse 22. Tumana ang mga sugo sang imo amay kag hindi pagkalimti, ang ginatudlo sang imo iloy, hindi gid pagkalimti kasi linya tipigi sa gihapon ang ilang mga pulong kag hupti sa imo tagipusoon. Verse 22, ang ilang mga pagtudlo magatoy-toy. Naradira no? Kaling niya, magatoy-toy sa imo pagpanlakatan. Amo na magagiya sa imo, sa akon, sa aton pagpanlakatan, sa aton pagpangabuhi, sa matag adlaw nga tanan. Magabantay sa imo sa gabi. Hindi ka matandog, hindi ka maano. Naproteksyonan gali ka. Sang laygay sang imo mga ginikanan. Kag magalaygay sa imo sa adlaw. Bot sing kanon mga kabyanan, o pagtinigugmag sa Ginoo, mangin maayo kay gali ang resulta kung gina-preserve naton ang Diyos nun nga laygay sang aton amay kagiloy. Listening to lifelong lesson, the call to perceive, the call to mo ano bala kung imo na notisihan sini nga verse, no? Kung imo makita ang katahom sini nga verse kay nga both father and mother are mentioned together. Na kung imo bala no, kung o sini nga aga kung nagauyat ka Bible, basahablay mo Bible, ano bala? Ang amay kag iloy are mentioned together. No? Ini gali nagapakita sa ginatawag harmony of the home. Kanami no, may ara bala katahom sang panimalay nga gin-design sang Dios agod nga iya magiyahan, iya work together, no? Ang design gali isang Dios sa sulod sa panimalay, sa isa ka panimalay, God intended that both parents work together in guiding their children. Kaya kung kay isa tuod no, kay isa bla ginasalig naton sa aton amay, sa aton bana mo, ikaw da tudlo si mo bata. Kaysa ang amay man wala na panahon, ikaw da iloy, ikaw tudlo sa imo bata. No. Ang panawagan nga i-practice ang Ginoo sa sulod sa panimalay, una gid the cooperation of parents. Both father and mother, no? Siling niya, we are designed together, work together in guiding our children. No? Kag siling niya, fathers provide leadership, mother provide nurture, they reflect the heart of God. Sa aton pa kung ang tatay nagatudlo, no? Sang panguna-una, ang amay nagatudlo, ang nanay nagatudlo man sang tagipusoon, di sila nga ini kung naga-inubda na sila nga, they reflect the heart of God. Kaya makon mo na. Do ano katahom sang isa ka panimalay, mga kabyanan, kung ang amay kagiloy, ara ang ginatawag cooperation. Kabalo ka mo isa sa mga nakita na kon nga kabudlayan, no? Inaya real talk na. Kung kaisa kung ang tatay na bilindiri, ang nanay abroad, or kung kaisa ang nanay na bilindiri, ang tatay abroad, there is a problem. Sa ginatawag guiding our children. There is a problem. Kung kaisa ang nabilindiri madisiplina, manugit sa iyang nanay nga to sa kwa, ang nanay manuman, maapin. That is why nga there's a problem. So, sila nga diri, cooperation both parents. Isa, they go together. Sila nga, the home becomes a school of spiritual strength. Kaya kung muna nga resulta mga kabyanan, kaya muna amay kagiloy. Hindi pa kasalig sa isa o kung sa bana o kung sa asawa ang pagtudlo. We need cooperation as a parents. Work together to guiding sang kabuhi isang aton mga kabataan. No? And then ikadua, not only cooperation of parents, ikadua diri the continuation of principles. Kaya padayon naton kung anong gintudlo sang Biblia. Hindi naton pagdulaon. Padayonon naton. What begins in the home should continue throughout life. Mga kabataan, kung anong natunan naton sa aton panimalay, hindi na napagkalimti.
Ipadayon kiti, no? Amo ina ang husto kay insakto nga pamaagi hambal sang pulong sang Dios. The truths we learn as a children should still guide us as the adult. Kabay pa nga kung nato nanhalin sang bata pa kita, padayunon nato ni na hasta nga magtigulang kita. Hasta nga magdalagko kita. The continuation of principles. That is the call to practice. And then ikatatlo diri nga makita naton. Not only cooperation of parents, continuation of principles, then God's order is honored and His blessings flows. Ko kanami gali, no? Kung ang amay nagapadayon, ang iloy, no? Silingan din ako, father instruct, mother's nurturing, and children listening. Kanami gali, no? Silingan, then God's order is honored. Di ang pagpasunod sa Ginoo nahimaya, silingan, and His blessings will flow. Ang pagpakamayo sa Ginoo mag-flow sa kabuhi sang Kristohanon, sa kabuhi sang isa ka panimalay. The home is the first classroom of character. Tuod gid na. Inaya testinang probe na. Ang ila permi mabatian sa sulod sang balay, puros lang gid pamuyayaw. Puros pamuyayaw. Kaya the home is the first classroom of character. Ano makita nila sila may kagiloy? Ano nga mga batasan na makita nila? Kaya mo man ang ila dalon sila nga pagwa. Pagpirmi mo ning una nga simbahan sa aton na bata. Di paano karon abyan kung ikaw nga iloy kag amay wala ka imo iya nagasimba? Ano abing itudlo nimo nga Dios nun nga pagiya sa imo kabataan? Wala. Kaya tinsiling diri, the first church of the child is the home. Dira ka mo mag-practice sa pagpangamuyo, dira ka mo mag-practice sa pagbasa sa pulong sa Dios, dira ka mo nag-practice sa fellowship, na the first church of the child is the home. Kagatapo sa ang aton nga panimalay, no? Nga makita naton is the first example of Christ love. Amo na makita naton mga kabyanan. That is our home. The first example of Christ love. Kaya dira ipakita paano si Kristo magigugma. Now, sininga the Word of God, klaro kayo ang iyang mensahe para sa aton siningaga. Ano ang mensahe sang pulong sa Dios sa aton siningaga? Very clear. Number 1, hear the instruction and don't ignore it. Pamatii ang ginatudlo sa pulong sa Dios. Hindi pagibaliwala. Amo ginakora, padunggi ang imo ginikanan, don't forget them. So tatlo, no? Klaro kayo mensahe sa pulong sa Dios sa atong siningaga. Hear the instruction, don't ignore. Ikadua, hold the law, don't forsake it. Hindi pagbiyain, hindi pagtalikdi, hindi pagisikway. Ang pulong sa Dios na tatlo, honor our parents, don't forget them. Ay kung ginahimo gali nato ni naamo ni. Nga dapat na the law. No, siling niya. If we will listen to the instruction of our father and keep the law of our mother, we will walk in wisdom and live under God's favor. Kanami, no? Kaya amo na nga siling niya. Nga dapat naton pamatian, dapat naton huptan, dapat naton padunggan kay nga ang Dios naghambal pinaagi sa mga tingog nga nagalaygay sa aton. Nga nagahigugma sa aton. Kag siling niya kon mapa sa pabor sang Ginoo. Kani abyan siningaga katapusan. Let us be people who listen, learn, and live the wisdom that comes from God. Kabay pa nga mangin tao kita nga nagapamati, nagatuon kag nagakabuhi sang kaalam nga halin sa Dios. Through His Word and through those He has placed in our lives. Siling niya, magkakabuhi kita nga mangin madinalampon. Magkakabuhi kita nga mangin dulong kag magadala sa aton sa kabuhi nga malinong, kabuhi nga madinalagon, kag kabuhi nga nagasimba kag nagaalagad sa Ginoo. Luyag mo man balamaan ko nini, simple lang siningahaga.
tuhi nga si Kristo Dios nagboto na siya ngay mo manuluwas sa mga kabuhi. Kabuhi kami. Nagkabay pa Ginoo. Nga matitigan namon sa amon kabuhi. Tamaan ko namon ang imong saad sa amon na kabuhi. Nga buligi kami Ginoo. Samtang sa kapanimalay, subong nga maginikanan. Buligi kami Ginoo, tagay kami kaalam. Una sa amon Okay, sa liwat mayong aga kag madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod sa aton nga live kag luya kita magabasa sa inyong mga comment section. Kag ako nagaayo sa inyo nga kabay pa nga every time nga mag-live kita, pwede gid ninyo ma-share ang aton nga live, no? While naga-live kita, gud nga ang pulong sa Ginoo hindi lang maglabot sa inyo. Batami nga Papa Dionisio Lambo nga gapamati man siya sa imo pastor, always gid na siya gapamati sa imo radyo lang. Bauti salamat gida sa kay Tatay Dionisio Lambo nga nagapamati man sa aton sinigid nga aga. No? Salamat gid. Kag Anali Duran Pangariban, good morning Pastor, good morning. Thank you so much for watching. Dira sa may Purok Badyang kami na sa gwapa ko nga Mama Corazon Magtubo. Bauti good morning gida sa kay Ma'am Corazon Magtubo. No? Kinatamiyaw kay sa may aga ni Regine M. Jury. Siling niya sa gwapa nga Mama. Okay. Kag Marian Ilumba Kasuyon. Good morning Pastor, watching from Kalatungon. Bauti good morning da sa mga taga Kalatungon. Ilabi na gid sa kay Maya Litso naman, no? So happy birthday kid. And then in advance Estrella Esparagusa, good morning Pastor, God bless. Good morning ma'am, thank you so much. Kag Ma'am Janet Mirabilis is watching. Good morning ma'am, God bless, thank you so much. Nang Lucy Boris Villarosa, mayong aga Pastor, mayong aga gid. Thank you so much for watching. Kag good morning man sa kay Rick Pauli sa Ernest Dave kag si Justin Jorin Subic Ocean. Bauti praying gid ma'am, no? Nga kabay mangin safe kid ang ilang pag-travel. Kag Ma'am Patunia Roslyn, good morning Pastor, God bless. Good morning gid. Thank you so much for God is good all the time. Good morning Pastor kay sa tanan nga nagapamati subong aga ilabi na gid sa akon mga palangga nga ginikanan. Padamo gid nga salamat Pastor, God bless you always. Thank you so much from Linit Arca. Rini Alumbro. Mayong aga man, thank you so much for watching, no? Kag Ma'am Terry